16 million yung commission. Yeah. Okay, 16 million yung ano, ha? Hindi ko dinidepensa to, ha? Wala akong dinidepensa sa inyo. Remember that we are trying to ferret out the truth. 16 million ang binigay sa iyo. 2 million ang commission mo. 4.5 ang ginastos doon sa mga procurement na sasakyan. So that is 6.5 plus 6.4. So ilan yan? 12.9. So minus natin ng 16 million sa 16.9 sa 14 million, may nawawala tayo, Mr. Chairman, na 2.9. May I intervene para umpisan natin? Ito, Mr. Chairman. Alpha, may nawawalang more or less 7 million. Nasaan to 7 million? Dahil nasa ikaw may hawak ng pera. Mr. Martinez, dati yung transport ang kausap ay auto-kit. The amount given as a discount was 16 million for 40 units. Tama? Yes, Your Honor. So, could you please tell this body, paano mo ginamit yung 16 million? Kasi sinabi nila na yung 16 million went down to 14 point something million dahil may binayaran ka. Ano yung binayad mo ron na nabawasan yung 16 million, umabot sa 14 million? Mr. Chair, kung pwede po, ito po yung aking mga Sagutin mo yung tanong ko. If you're going to evade to answer the questions, sa susunod ay papakulong na kita eh. Ikaw ang unang nag-finance. So, sagutin mo ako, saan napunta yung 2M na nabawas sa 16M? Saan napunta yung 6M? Possible po, yan yung natira po ay sa commission ko po. Possible po. Commission mo yung 2M. Opo. O, so natira 14M. Opo. Yun, kasama na yung gastos sa pagpaparehistro. Magpare-parehas na ho tayo. Yan ho, ang pinakamabigat humayayaray. Kaya sana naman ho, hindi man ho kami nakakonsolidate, kaya ho namin bumili ng bagong sasakyan. Basta ho yaring jeep. Kaya ho namin bumili individual. Kayang-kaya ho namin. Kahit pa ho yan ay utang. Pero nung sumama sa korporasyon, ay napapakabigat ho. Kayo ho ay maawa sa amin. Huwag na ho ninyo itong ipag-iitan ang inyong kagustuhan. And yan po ay para sa kabutihan ng nakararami. No? So as far as I'm concerned po, I will stick to consolidation. No? At yun hong jeep, yun hong yaman namin. Yun hong sakaya namin. Ay kung hindi ho ninyo i-rehistro, saan ho kami sasakay? Ha? Inyo hong isipin. Magaling ho kayo kay mayayaman. Kayo ho itapos. Tama ho sinabi ni Congressman. Kalimitan ho sa driver ay hindi pa ho nakatapos ng 6 na grado. And yan po ay para sa kabutihan ng nakararami. No? So as far as I'm concerned po, I will stick to consolidation. No? Hindi ko lang po maintindihan is why there is an obsession with the consolidation of franchises. Yun lang po. Bakit po sa TODA? Alam ko na ang TODA is wala po sa jurisdiction ninyo. Ang TODA po, consolidated ang operations. Isa lang po ang rota na tinatakbo ng lahat ng tricycle. Sila po ay nagkakasundo. Pero po, isa-isa po ang prangkisa ng bawat tricycle. Tama po ba? Saan napunta yung 2M na nabawas sa 16M? Possible po, yan yung natira po ay sa commission ko po. Possible po. Commission mo yung 2M. Opo. O, so natira 14M. Opo. We understand why there is a need to consolidate operations. Walang issue po. Ang hindi ko lang po maintindihan is why there is an obsession with the consolidation of franchises. Yun lang po. Bakit po sa TODA? Alam ko na ang TODA is wala po sa jurisdiction ninyo. Ang TODA po, consolidated ang operations. Isa lang po ang rota na tinatakbo ng lahat ng tricycle. Sila po ay nagkakasundo. Pero po, isa-isa po ang prangkisa ng bawat tricycle. Tama po ba? In which case, kung makasagasa ang isang tricycle,
dahil laseng ang driver, nakasagasa ng bata, immediately, pwedeng bawiin ang prangkisa ng driver. Tama po ba? In this situation, na consolidated ang franchises ng mga jeep, nakasagasa ang jeep ng bata. Sino po ang mananagot? Ang kooperatiba. Tama po? Magkakaaway-away. Magkakaroon pa ng proceedings kung ano-ano pa. Hindi immediate ang pagbawi. Hindi po ba magulo? At sa tingin ko, kung safety ang issue, mas maganda po kung individual ang prangkisa. Kaya para sa akin, ang ganda ng sistema ng TODA. Gustong-gusto ko po ang sistema ng TODA. Consolidated ang operations, individual ang prangkisa. Kaya para sa akin, Mr. Chair, Mr. Secretary, simple lang po. Agree po tayo, consolidated ang operations. Pero para sa akin, individual dapat ang prangkisa. So, yun po. I think tama po kami, pareho po kaming pagkakaintindi or pareho yata ang punto de vista namin ni Kong Karaps. Magkaiba lang ang pagkakasabi namin. Pero ang sa akin, dapat pareho ang pagtingin doon sa TODA at saka sa jeeps. Ang tingin ko lang kung bakit na-obsess sa pag-consolidate dito sa jeeps is because sa financing. So siguro, kaya sinasabi ninyo, o dapat isa lang ang prangkisa para sa kooperatiba because that will facilitate the taking out of loans because that will reduce the risk aversion of the banks in lending out loans. Tingin ko ganon. Pero that's a separate matter. That's a separate matter. And you said as long as all of these vehicles meet the standards, okay lang kahit na traditional jeepney pa yan. So yun po. Para sa akin, allow individual franchises. So yun po. And familiar po kayo sa Public Service Act as amended, hindi po ba, Mr. Secretary? It is very clear the power to grant franchises rests with Congress, not government, Mr. Secretary. It rests with Congress. It is simply delegated to you, Mr. Secretary. And there is a provision in the Public Service Act as amended, and I will read it to you. No franchise shall be granted except under the condition that it shall be subject to amendment, alteration, or repeal by Congress when the public interest so requires. In other words, even when we delegate it to you, sir, kung sa tingin po ng Kongreso na kailangan po namin makialam for the sake of public interest, pwede po namin gawin po yun. So, hindi po tayo matatapos. So, sana po, you keep an open mind. Marami pong deepang implications kapag pinipilit po natin na consolidated ang franchises. And ang number one po dyan is safety. So, yun po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Kimbo, no? Yung open mind po, we'll discuss this with LTFRB, no? Pag-usapan lang namin if we can allow the members to keep their franchise. So pag-usapan po namin and then we will report to you, no? Mr. Secretary, in addition to the observation of the Honorable Kimbo, hindi po ba yung mga buses na nagpla-apply ng bus lane, hindi naman sila consolidated, di ba? It's their operation that is consolidated. Tama po yun, no? Yes, There are, sa busway po, there are two consortium that are Yes, operating. consortiums, but Consortium po sila. they're not Consortium. Yun. consolidated. Mhm. Di po ba? But it's their operations that's being controlled. Yes, tama po. Yes. Tama po. Mhm. Now,
Iisa lang yung bus lane. We designated that, right? Yes. Mm. To get to my point na nauuna dapat ang route rationalization para malaman natin kung ilan sasakyan ang pwedeng tumakbo ron at kumita. Since the first hearing, sinasabi ko na yun eh. And I even have recommended to Yusek Yebra na you study yung sinasabi ni Honorable Kimbo na you prioritize route rationalization and operational consolidation. Sinabi ko na nung pampayan eh. Pero as I see it, you just took it for granted. Ganon yung akin. And Mr. Chair, 10 seconds lang po. I'm not sure, Mr. Secretary, if you know the numbers, the projected numbers of modern jeeps. And baka pwedeng i-share ni Yusek Lontok kasi na-shock po ako. Pwede niyo pong i-share yung projected number, the current number of e-jeeps today and 5 years down the road Mm. or 8 years down the road. Baka ma-shock din po kayo sa dami ng iniisip na bilang 8 years down the road. My point being, alam niyo po ba na ganun kadami ang iniisip na modern jeeps in the future when in fact, aren't we modernizing our rail system? Kaya ang dami po natin ina-appropriate na pondo para sa modern rail. Eh, paano po yun? Anong iniisip po natin? Hindi po dapat intermodal ang transportation? Hindi po Tama. ba mahabang rail system yan at meron niyang stops? So, ano pong balak? So, habang tayo nag-i-invest ng pagkalakalaking pondo sa isang modern railway system throughout the country, meanwhile, bili tayo ng bili ng modern jeeps. So, hindi po maliwanag, hindi clear kung ano ang bilang. At dapat malaman natin kung how all of these numbers are related. Kaya nga po dun sa ating PUB modernization program, no, we will not require acquisition of modern vehicles, no, until after we complete the LPTRP, no. Yes, but Mr. Chair, that's in the Excel file that was shown to us in the last hearing. So yun po yung sinasabi po ni Mr. Chair na sana po ayusin po natin itong mga plano na pinipresenta po niyo dito sa amin. Hindi po tayo dito naglolokohan, hindi po ito larong buko. Seryosong bagay po Opo. ito. Sana po pag maharap po kayo dito ay seryoso po nating talakayan. Salamat, Mr. Chair. Sir Martinez, hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ni Honorable Fernandez na i-account mo lang ay 2 point something. Yes. Your Honor, Would you agree with me? yes, Your Honor. Yes. Matanong lang kita, Iho. Sige po. Magkano ba yung gastos bago kayo naghati ng transport? Nasa around 4.5 million po, Your Honor. Yun ang tinatawag mo dati na processing. Yes, Your Honor. Yes. Kung alisin natin yung 4.5 doon sa 14 something, less than 10 M ang natitira. Tama? Yes, Your Honor. Kasi hindi mo masabi sa akin. Sinabi mo yung 16 M minus 2, 14 something ang matitira. Yung 2, sinabi mo, commission mo Yes, Your Honor. kanina. So may natitira na 9.5. Ang tanong ko, saan napunta yon? Sa kooperatiba po, binigay ko po lahat, Aha. Your Honor. Binigay mo po lahat sa kooperatiba. Yes, Kagaya ng tanong ni Honorable Fernandez, may ebidensya ka ba na naibigay sa kooperatiba? yes, So po. I hope Yes, Your the Honor. Honorable Fernandez would believe in me na hindi lang 2.1 yung kwan. Kasi nandun na yung nagbigay mismo, sinabi na niya eh. So 9 point something ang naibigay sa kooperatiba as per your allegation. Yes po, Your Honor. And the evidence are, or the pieces of evidence are,
Ito pong aking mga binigay Oh. po sa inyo na Yes. message. Pwede bang sabihin mo sa akin, sino yung lolo? Eh, dito sa communication nyo, may lolo eh. Siguro po, pwede nyo itanong yan doon sa nag-text sa akin. Sino ba yung nag-text sa'yo? Si Miss Julie Tablan po, Your Pwede Honor. po ang malaman, Madam Tablan, kung sino yung lolo binabanggit ninyo dito sa text na humihingi ng cash advance na 500,000? Opo, yun po yung tawag ko lang kay Chair. Yung akin din pong dating boss, ganun din po ang tawag ko sa lolo po. Sino yun? Si Chairman Raul po. Mm-mm. Chairman Asuncion. So, Mr. Asuncion, kayo po yung lolo na binabanggit ni Juan? Ay, hindi, tinatanong ko po kayo. Yes po, sir. Yes. So, umaamin din po kayo na sinabi nyo kay Madam Tablan na mag-cash advance kayo ng 500,000 kay Mr. Martinez? Wala po ako nare-recall na sinabi ko po yan, Your Honor. Ginagamit po niya yung pangalan nyo para mag-cash advance ng 500,000. Sige, maghulugan na kayo ngayon. Hindi po Para kayong sa, mga pulis na inimbestigahan ko eh. Your Honor, talagang hindi ko po alam yung 500,000 na sinasabi. Pero nandito po yung ebidensya ng mga kwan eh. It's either you or Madam Tablan could be lying. Tama. Wala po doon sa kwan kay Mr. Martinez at saka kay kwan. Kasi alam ko na yung buong istorya ni Mr. Martinez eh. Oo. Alam ko na. Oh. Nasa inyo ngayon ang burden. Kayong dalawa ngayon, within doon sa authorities ng transport, ang nagsisinungaling. Can I be acknowledged, sir? Yes. Yes, unang-una po, sir. Si Alpha po, hindi po namin alam na siya po yung nagpipinance nung sa aming Metro Rizal. Naalaman ko na lang kay Mr. Mabilog lately po. Kaya ako po yung nagtataka kasi nga may lumabas na vouchers na if I recall, that's how much it cost to 2,050,000. Wala naman po kaming alam doon sa voucher na 2,050. Ang talagang pinirmahan lang po namin is 2.6 million. Hindi ko po na bakit po ngayon ko lang nalaman na ito si Alpha Martinez pala ang nagpipinance sa amin mantalang ang kausap namin si Mr. Mabilog. Hindi nga ako membro ng cooperative ninyo. Alam ko yun eh. Di ba? Na siya ang nagpipinance. Doon pa lang sa first hearing na lumabas si Mr. Martinez, alam ko na siya nagpifinance. Sinabi ko nga eh. Inamin naman niya doon eh. Kasi yung sinasabi ninyong pangalan, kumpare ko eh. Kaya hindi magsisinungaling sa akin. From the very start, alam ko na yung istorya. Kaya para na rin kayo yung mga pulis eh, naghulugan nung malaman yung ebidensyang hawak ko. Di ba? Mr. Chair, Nasa inyo na ngayon ang problema eh. Kaya yes, dalawa. sir, honest to goodness po, talaga pong hindi po namin alam na siya po yung nagfinance po niyan. O yan ang problema doon kung siya nag-finance. Kaya nga po, Ang tinatanong ko is mayroong 16 million na ibinigay na discount ng Mahindra. Nabawasan yung kanyang 2 million na commission. May gastos na 4.5 according to Mr. Martinez. So may natitira less than 10M. Where did that go? According to Mr. Martinez, nasa inyo, binigay sa inyo. And if I read all the text messages here na binigay ni Mr. Martinez, nandun ang mga pera na napupunta sa inyo eh. Through Madam Tablan. Kaya ngayon, ang nagsisinungaling sa inyo, nasa inyong dalawa. Kasi ayaw mong aminin na nagkakas-advance ka ng 500,000 na sinasabi ni Madam Tablan kay Mr. Martinez, nagkakas-advance si Lolo ng 500,000. So, nasa inyong dalawa nagsisinungaling. Tama? Para malaman ng mga membro ninyo na nasa inyo yung pera. Hindi ko lang alam kung kanino napunta sa inyong dalawa. But my point is, if you ask me, ang speculation, nasa inyong dalawa. Madam Tablan, hindi ba
lahat dapat ng donations nasa book of accounts ninyo? Sir, yun po yung Ano ko na-audit sa po. iyo, Opo. na dapat ba yung mga donations like the one stated by Mr. Martinez dapat naka-reflect sa book of accounts ninyo or sa inyong financial statements? Ipagpaumoy ninyo, sir, kasi ito Yes po, or no? hindi po namin alam talaga, sir. Hindi mo alam na dapat sino bang humahawak ng accounts ninyo? Ikaw? Ako, sir, pero hindi po kasi Hindi dumaan mo sa alam amin yun? yung pera. Then na you do ganito not po deserve to kalaki. be the general manager. GM ka eh. Nak na tinapay. Mr. Asuncion, paano mo nung ginawang manager to? Kasi kaibigan mo? Hindi ko po siya kilala. Nirecommend na po siya sa board. Ang board po ang nag-hire po sa kanya. Okay. Oh, sabihin mo sa akin, Mr. Blan, hindi ba dapat, alam mo, na yung mga ibinibigay na pera sa kooperatiba dapat ay naka-reflect sa inyong book of accounts or financial statement? Yes po, na-audit na po kami ni Land Bank, sir, kaya po namin nailagay na po para po sa FS po namin ng 2023. Bago kayo nag-reflect na ma-audit ng land bank, nakalagay ba? Hindi pa, sir, kaya nga Hindi po ang pa. sinabi po ni Land Hindi Bank. pa. Kasi I have here an audit conducted by an independent auditor. Yes po. Yes. Mm-mm. Wala po nakalagay dito. Lahat ng incentives, wala nandito. Even the equity of 6.4 million coming from government, hindi rin nakalagay dito sa financial statement nyo. Why? Your Honor, yun po yung sinubmit po namin sa CDA na receive na po, yung pong pang Hindi na. 2023. Tinatanong kita dito sa independent auditor's report. Ito ang paniniwalaan ko, hindi yung report ninyo. Sir, ito rin po, galing po sa auditor din po namin, sir. From outsource po. Sinong auditor nyo? Si ano po, sir, Danny Cero, Yes. Mr. Danny Cero. Nakalagay dito. Your equity of 6.4M is not reflected here. When it is supposed to be reflected, 2021 audit. No, 2021, 2022. 2022. 2023, sir, naroon na po. Yan pong patapos na namin, sir, na audit. Nagbigay na po akong copy, sir. Pati Kung mga nalaman recon po. ninyo na wala, Noon the second hearing or third hearing, second hearing when this came out, no, Mr. Alpha Martinez, doon natin na reveal yung 400,000, no, plus or minus. But ngayon ko lang nalaman yung letter na merong 400,000, and that confirms yung nabanggit mo during that time na 400,000 yung binigay. But in that hearing as well, or the following hearing, you have mentioned that this was categorized in different expenses, in other words. And in accordance naman doon sa mga sagot ng Metro Rizal, ang sabi nila wala silang natanggap ng pera. But may binanggit sila na natanggap naman silang pera, no? Sa mga BIR, sa RD, those things, no? Since Mr. Alpha Martinez, you have relayed to us that there was a money being given, no, to them. We were asking, what are the evidences, pertaining to this allegation that you were giving the money to them, no? Setting aside those sa mga pera na probably nakuha mo for your own compensation as well, being the agent, no? So now, since sinasabi nila that wala silang nakuwang pera, no? So I think it's on your part, you have to prove to us that all those money pertaining to the 400,000 pesos per unit must be transparent, must be given here with transparency. Para malaman natin talaga kung sino ang tumanggap ng sobra at sino ang nagsasabi ng totoo. So, siguro, I'll give you the chance, no? And remember, again, you are under oath. At kung sino man ang
invited dito sa kooperatiba na hindi pa nakakapag-take ng oath, tell us, nakapag-oath na ba kayo? Lahat? Sige. So, reminder, ha? Don't lie. Again, sinasabi po namin sa inyo, hindi po kami mangingimi dito na i-cite kayo in contempt, ha? Kapag nagsinungaling po kayo. So, Mr. Alpha Martinez, we will give you the chance para at least ma-relay mo yung lahat ng expenses. So, per unit, so that is equivalent to 16 million, confirm. So, ikaw rin naman, sinabi mo na meron 400,000 units. So, nagbabalanse na ngayon. Ha? Yung sinabi mo, saka sinabi ng Mahindra. So, ngayon, tell us, paano na-disburse yon? Paano napapunta sa kanila yon? Sa grupo ng kooperatiba? Good afternoon, Mr. Chair. Can we ask Mr. Martinez if that, with the confirmation of our chairman about the 16 million that was entrusted to you, where was that 16 million that was given by Mahindra to you as an agent was given to them in full, in tranche, or whatever form of delivery? Your Honor, ano po yan eh, every time na magbabayad sa amin ang land bank, doon lang po namin nakukuha yung kailangan ibigay. So, binibigay po namin yan every time na nagbabayad. Pero this time sa amin po, na-advance po namin ito sa kanila. So in other words, kapag naglabas ng pera ang land bank, binibigay mo na sa kanila. Yung para sa kanila, doon sa 400,000. Actually po, naibigay ko na po sa kanila. In advance mo ang 400,000? Hindi naman po lahat, pero yung mga pambayad nga po doon sa let's say yung sa insurance. Pero ang katanungan kasi dito, no? Dahil since 400,000 per unit yung ibinigay ng Mahindra per unit, 'di ba? 400,000. Oh, so ang taas ng 400,000 eh kasi ang kailangan lang naman sa requirement na sinasabi na kailangan sagutin ng ano no ng Mahindra is the requirements ng buying ng cars. Tama ba 'yon? Yes, So, Your Honor. tanungin natin ang kooperatiba. So, anong usapan ninyo with the Mahindra? Ano ang kailangan nilang bayaran? Hindi sila. Siyang nakipag-usap eh. So, hindi. So, ikaw ang nakipag-usap, Alpha. Yes, Your Honor. So, sino nagbayad nung mga requirements? Ikaw o sila? Ako po. So, ikaw nagbayad ng lahat ng chattel mortgage, insurance, lahat? Yes, Your Honor. Kasi po, yung iba po kasi yung special, naging special project na to. Dahil nga po ito ay during the pandemic. So, in That's other why- words, kung binayad mo lahat yun, ang binigay mo lang sa kanila, BIR, saka yung sa RD. Kasi Ah, yun ang sinasabi nila nung they have shown me yung kanilang financial statement, yung breakdown. May nakita ako doon na BIR, saka yung RD. Sige, go ahead. Idadagdag ko pa po yung TPL at saka po patuloy pa rin po ang pagtulong ng Mahindra sa amin. As of last year po, nagbigay pa sila, nakalagay na po sa EPS namin for 2023 ng pang-improvement ng garage, then sa Christmas party po namin at saka sa founding anniversary po. So, bigay pa ng rin po- Mahindra yun. Yes po, with Sir Alpha. Pero yun, din po. binigay ng Mahindra through. Yes po, kay Alpha. Sir Alpha po. Patuloy po sila, sir. Okay, so kung ganun, Alpha, so kung accounted sa kanila yung sa RD saka BIR and all of those extra expenses that they have incurred that is being given by Mahindra. So sa 400,000, magkano nakuha ninyo sa 400,000 per unit? Lumalabas magkano? Ito po, sir, may breakdown po akong ginawa. Per unit, magkano natanggap ninyo? Wala po kaming per unit. No. Ibig sabihin, per unit, di ba, sa BIR, sa RD, di ba? Meron yun eh. In Opo, sir, total, pero parang dalawang 200. batch lang. Ito, sir, meron po ako. Yung first payment po namin para po dun sa RD, 224, BIR 196, TPL po 3139 times 20 units. So, times 2 po lahat din yun. So magkano lahat yun? Umabot po, sir, siya ng 966. Then, meron pa po kami sa... 900.
966 po. Ang 966 natanggap na mo sa po. kanila. Opo sir, meron pa po sir. Patuloy naman din po sila. Then pati po yun sa paglalakad po So, din ito, ng mga- tanungin kita. Opo. Anong pangalan mo, sister? Julie po. Julie, Tablan. Tablan ba yan? Opo. Okay. So, magkano yung total na natanggap mo sa kanya na naka-reflect dyan? Sa financial statement. Yes, po sa ba financial natin, sir? statement na naka-reflect. Bukod sa doon sa 104 po na, 6.4 po na subsidy, ito po sir, nakabawas na po matik yan eh. Then, meron po kaming 300,000. Hindi mo tinanggap yan 6.4. Hindi po. No, wait. Doon sa 16 million ata, hindi naman kasama yung 6.4 doon. Kasama ba doon? Kasama din po Kasama doon doon. po sir, yung sa subsidy po. Bali, nadagdagan na nga po sir yung subsidy from 160 po. Oh, sige, okay. naging So, wala na 280 yung 6.4. Magkano ang total na tinanggap mo? Sir, estimate ko lang, di ko po gaanong sigurado. Sir, siguro sir, 966 nung una, then may 200, 300, 300,000 na check. So, more than 1M na rin po, sir. More than 1M. Kung 16 million yung pinag-uusapan natin, 400,000 per unit. Mm-mm. Tama? 16 million, Mr. Chair, no? Opo. Tama. So, minus the 6.4 na sa government subsidy, Mm-mm. so more or less mga 9 point, how much is that? 9.6 million na natitira. Minus yung mga more or less mga 1 million. Sir, may mga ano pa po, sir, Magkano karagdagan pa total? po. More or less. Magkano? Opo. Pagpalitin. Sir, 3.6 po para sa mga insurance kasi si Sir Alpha po actually sir na nagbayad po nito, hindi naman po si Hindi, Indra. Kaya nga, yung 3.6 na yon na sa insurance, ibinigay sa inyo. Hindi rin po. Siya rin. Opo.